Bakit kaya ang inay? Kung kailan napapasarap ako ng pagsaselfon, tsaka ako uutusan. Gayon rin ba ang mga inay nyo? Siyempre, ang lagi kong isasagot, wait lang inay! Ay, tatapusin ko lang are. Di magagalit naman ang inay. Di ako'y makukurot sa singay. Kaya for today's vlog, tayo ay magpapakabait sa ating magulang para tayo ay hindi napapagalitan. Alam nyo po kasi, ang mga nanay po natin ay napapagod rin. Sabi nga ni inay, balang araw magpapasalamat rin ako sa kanya. Dahil daw tinuruan niya ho daw ako ng gawaing bahay. At kaya daw niya ako palagi inuutusan para ako yung lumaki daw ng may alam. Dahil hindi daw habang buhay, agay magkasama kaming dalawa. Balang araw rin daw, iiwan niya rin daw ako. Ay bigla naman ho akong nalungkot. Sinabing iyon ng inay. Isip ko palaang, parang hindi ko kaya ata iyon. Siyempre, nasanay ako na ang inay lagi ang giyan. Tapos sabi pa niya, ako daw ay magpakapamilya rin. Iba daw ang may alam sa wala. Kaya habang nagsasalita si inay, ako'y natutulala. Ayoko hong dumating ang panahong iyon. Kahit bata pa po ako, rahong kahirap nang wala ho si inay. Walang mag-aatsikaso sa akin, walang magluluto, at magtuturo habang ako'y ay nag-aaral. Kaya bigla akong napaisip na ang ating mga nanay ang siyang may pinakamahirap na trabaho. 24/7, hindi tumitigil sa gawaing bahay. Tapos, pasaway pa ho tayo. Yung kaunting bagay, pwede namang natin silang tulungan. Magligpit, magwalis, at magsaeng. Maliit man na bagay, pero malaking tulong para sa kanila. Hindi man natin kayang tumbasan yung sakripisyo nila, pagmamahal at pag-aalaga sa atin. Kahit man sa gawaing bahay, ay makatulong tayo. Isa sila sa tuwang-tuwa pag tayo ay natututo. Kaya wag tayong puro cellphone. Pansinin naman natin si inay. Pagod na pagod at walang suklay. Uunahin muna niya tayo bago ang sarili niya. Kaya kung minsan, bumibigay rin ang katawan nila kaya nagkakasakit. Liga ang hirap pag may sakit ang ating mga inay. Madumi ang ating bahay, wala tayong pagkain. Tapos pipilitin na lang nila gumalaw para magawa lang nila yon. Ngayon ko lang naisip na sobrang mahal tayo ng ating mga inay kahit tayo ay minsan pasaway. Kaya habang kasama natin ang ating mga magulang, ay magpakabait po tayo. Sumunod sa mga utos nila. Iparamdam na mahal natin sila. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Dahil ang mga inay ay nag-iisa lang sa mundo. Wala na tayong mahanap na katulad ng ating mga inay. Ikaw, sumusunod ka ba sa inay mo? O palagi kang nakamangot o nakadabog? Hindi mo ba alam? Sobrang sakit noon sa ating mga inay. Dahil ibang-iba daw ang kabataan noon sa ngayon. Dati, isang utos laang, sunod agad ang mga kabataan. Ngayon daw, sabi ng ating mga magulang, puro na daw ho tayo cellphone. Agay totoo naman ho iyon. Kaya ho ako'y lagi ring napapagalitan. Alam ko gawain nyo din yon. Hulaan ko, nagsa-cellphone rin kayo ngayon na. Pwede naman ho daw tayo maglaro. Basta sumunod tayo sa utos ng ating mga magulang. Hirap rin naman ho lumaki nang wala ho tayong alam. Lahat ng sinasabi sa atin ng ating mga magulang, itanim po natin sa ating isipan. Gawin nating inspirasyon yung kanilang paghihirap. Sakripisyo para laang ho tayo ay mapag-aral. Sila ho ang ating unang guro, kaibigan at kalaro. Palagi nyo hong patatandaan, kung wala ang ating inay, mahirap mabuhay. Lalo pa ngayong ang daming problema sa mundo. Kaya ho, wag na ho tayong dumagdag.
sa stress ng ating mga magulang. Mabilis laang ang panahon kung ano mang ang pinagdaanan ng ating mga magulang ay siya din natin haharapin sa ating buhay. Sabi nga, kung anong tinanim ay siyang bunga. Kung tayo ay naging mabuting anak, ay magiging mabuti tayong magulang. Sabi nga ho ng inay, kung anong klase ho daw akong anak, gayon rin ho daw ang aking magiging anak. Tinanong ho niya ako, gusto ko daw ng anak na tamad. Aday sabi ko hindi ho, gusto ko ho ay masipag at mapagmahal na anak. Tulad ko po, mahal ko po ang aking mga magulang. Hindi naman po ako perpektong anak, pero ginagawa ko ho ang lahat para lang ho makatulong ho ako sa aking magulang. Lagi rin ho akong nagsasorry pag may nagagawa ho akong masama. Gayon rin ho ba kayo? Palagi ho tayong tanggap ng ating pagkakamalay. Hindi ho yung mas mataas pa ho tayo sa ating mga magulang. Walang magulang ang kayang tiisin ang kanyang anak, pero may anak na kayang tiisin ang kanyang magulang. Kalungkot ho iyon. Mahalin ho natin sila habang kasama pa ho natin sila. Hindi yung kailan huli na at di na nila mararamdaman. Simulan mo na ngayon. Bumawi sa kanila. Dahil mararamdaman pa nila na mahal natin sila. Sa aking inay at itay, mahal ko po kayo.